Base nga po mga ka-One Story sa pinakahuling inilabas na balita ng isang insider, isa ang Golden State sa mga posibleng makipag-usap sa Boston Celtics na inaasahang magbabawas ng key player sa susunod na mga buwan para mabawasan rin ang bayarin next season. At ang pinaka-target nila ay ang sentro na si Kristaps Porzingis dahil magagamit nga nila siya bilang stretch big kumpara kina Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis at Quentin Post sa pagkakaroon nito ng shooting sa mid-range at 3-point line na siyang babagay sa playing style nila. Pero ang tanong ngayon, paano nga ba nila ito makukuha sa isang trade? Well, since merong hawak na magagaling na batang player at future draft pick, hindi nga sila mahihirapan na kunin ito. In fact, maaari nga po nila ditong gamitin sina Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Trayce Jackson-Davis, Guy Santos at ilan sa mga first round pick na siguradong hindi tatanggihan ng Boston Celtics na magkaroon sila ng trade negotiation sa off-season. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan mga ka-One Story, simula nga po ng matambakan ng Minnesota Timberwolves ang OKC Thunder sa Game 3, hindi na nga po napigilan pa ni Anthony Edwards na magyabang nang sabihin niya nakakayanin nilang maitabla sa tuto ang serye. Ngunit imbis na magamit ulit nila ang kanilang home court advantage sa Game 4 para makuha ang momentum, ibang-iba ang nangyari nang bigla lamang silang naglaho at hindi nagparamdam. Hindi nadama ng Wolves ang presensya at impact ni Edwards matapos siyang mag-struggle sa shooting at opensa. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang nagsasabi na inuna nga ni Ant-Man ang pagyayabang kaysa patunayan ng kanyang sarili na siyang rason bakit sila natalo at nabaon sa 1-3. Sa ngayon, ito ang kauna-unahang beses na nagdelikado ang Minnesota sa playoffs, kaya kailangan nga po ni Anthony Edwards na bumawi next game kung gusto nilang ma-extend ang serye hanggang sa Game 7, kung gusto nilang maibalik ang kanilang kalagayan. Anong masasabi nyo dito mga ka-One Stories?